Hindi nalingid sa kaalaman nating mga Pilipino ang mga kwento patungkol sa mga mutya. Ang mga mahiwagang hiyas na maaaring kaloob ng kalikasan o ng mga elementong nananaan sa mga kakahuyan. Ngunit tila mas madami ang mga natatagpo ang mutya nang hindi sinasadya. Kagaya na lamang sa kwentong tampok nating sa araw na ito. Ito ay hango sa totoong karanasan ni Dado. Taong 1973 sa lugar ng Mindanao. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga kalakbay. Ako po si Diosdado o mas kilala ng aking mga kaibigan sa pangalang Dado. Ito po ang tunay kong pangalan. Naisipan ko pong magpadala ng aking karanasan sa inyong channel dahil sa palagi ko pong naririnig ang inyong mga kwento mula sa bantay ko sa aking lugawan. Natanong ko nga sa kanya kung sino ba ang pinapakinggan niya at doon niyo po ako naging tagapakinig na din. Sir Proy, gusto ko lang ibahagi itong nakakatuwa at sa parehong pagkakataon ay nakakatindig balahibong karanasan ko sa aswang noong nakatira pa ako sa aking lolo. Edad 20 anyos po ako nito at namasukan ako bilang isang trabador sa isang prutasan. Minsan naman po ay nagja-janitor po ako kapag nangangailangan sa munisipyo namin. Pinapatulong ako ng tiyo ko na doon nagtatrabaho. Gawa ng medyo dumadalas na ang pagsakit ng balakang niya ng mga panahong iyon. Kung kaya't siya na lamang ang nagmamando sa mga lilinisan ko at hahatian niya naman ako sa sahod. Wala na po akong magulang. O mas tamang sabihin na inabandon na po ako ng tatay ko noong namatay ang nanay dahil sa isang malubhang karamdaman. Tanging ang lolo ko na lamang ang nagmalasakit na kupkupin ako. Kasama din namin sa bayang Teodolpo na siyang janitor sa munisipyo. Araw-araw ay maaga po ako sa prutasan at pagtapos na ako dito ay sasaglit ako sa paglilinis sa munisipyo namin at muling babalik sa prutasan para sa mga karagdagang bubuhating mga paninda. Naisip ko naman noon ang magpatuloy sa pag-aaral. Hindi nga lang po agaran. Kailangan kong mag-ipon para dito. Kagaya nga ng palagi ang sinasabi sa akin ng lolo, na tanging ang edukasyon ng yamang hindi mananakaw sa akin ng ibang tao. Kung kaya't hanggat makakaya ko daw ay sikapin kong makapagtapos. Ngunit sa kasalukuyan kong mga pinagkakakitaan ay alam kong suntok sa buwan ng pangarap na ito. Kung kaya't sa araw-araw ay palagian akong nagdarasal na sana ay may isang oportunidad na lumapit sa akin para mabago ang buhay ko. Isang araw ay may dumalaw sa bahay ng lolo. Kababata niya ito at nangangamusta. Habang nag-uusap naman sila, ay hindi ko maiwasang makinig. Paano kasi itong kababata ni lolo na tawagin nating Lolo Manding, nagkukwento tungkol sa mga nabili niyang lupa na binabalak niyang gawing manukan at taniman ng mga prutas. Kaya kakailanganin niya ng mga tauhan na magsisilbing bantay sa lupain. Natuwa ko nang marinig ko kung magkano ang ibabayad nito sa buwan ng serbisyo at mga benepisyong kaagapay nito. Mayroon din itong 3 araw na pahinga sa isang buwan. Kung kaya't nasabi ko sa sarili ko na baka ito na yung oportunidad na inaantay ko. Total ay magbabantay lang naman ng lupain at mga alagang manok dito. Ano bang mahirap sa ganon? Isip-isip ko pa. Nakita naman ako ng lolo na nakikinig mula sa kusina, kung kaya't tinawag ako nito. Ipinakilala ako ng lolo sa kanyang kababatang si Lolo Manding. Inirekomenda ako ng lolo ko para kuhanin ni Lolo Manding bilang isa sa 3 bantay na hinahanap niya. Iyon din kasi ang dahilan kung bakit daw siya dumadalaw sa mga kakilala niya. Ito ay upang makakuha ng mga rekomendasyon sa mga taong maaari niyang pagkatiwalaan sa kanyang lupain. Ayon kay Lolo Manding libre kami sa bigas at mga pangkonsumo sa kada buwan. At bukod dito ay may matitira na kaming bahay sa mismong loob ng kanyang lupain. Nang sa gayon ay mas maayos naming magawa ang mga trabaho namin. Labis ang kasiyahan ko. Kung kaya't nagsimula na akong magtrabaho sa kanyang lupain. Nang sa gayon ay mas maayos naming magawa ang mga trabaho namin. Labis ang kasiyahan ko. Kung kaya't nagsimula na akong magtrabaho sa kanyang lupain.
nang sabihin sa akin ito ang magiging sahod ko. Bagamat narinig ko na ito bago pa man ako tawagin ng lolo. Pero iba pala kapag sa'yo mismo sinabi ang magiging sahod mo. Nakakatuwa at nakakasabik. Kagaya nga ng narinig ko, ay magbabantay lamang ng lupain at mga alagang manok at ng mga prutas na naroon nakatanim. Napakadaling trabaho para sa napakagandang sahod sa isip ko. Sa susunod na linggo ay susundin ako ni Lolo Manding at kasama ang makukuha niya pang 2 magbabantay. Tapos ay magkakasama kaming tutungo sa kanyang lupa na may kalayuan lamang sa syudad. Base sa narinig kong ngalan ng baryong nakakasakop dito, ay 3 oras din ang biyahe dito mula sa amin. Sabi ko kung naganda ng mga dadalhin kong gamit. Ang lolo naman ay panay ang pagbibilin sa akin sa mga dapat kong gawin kapag naroon ako at sa mga bagay na kailangan kong iwasan. Ayon sa lolo, ay wag na wag akong basta-bastang tatanggap ng mga pagkain sa ibang taga roon. Iwasan ko din ang madalas na paglabas sa lupa ni Lolo Manding. Dahil sa naroon naman daw lahat ng kakailanganin namin, maging mga pangkonsumo, kaya walang dahilan para gumala-gala kami sa labas. Siyempre ako naman para payagan ng lolo. Kahit nasa isip ko na ang gumala doon, oo lang ako ng oo. At nangakong hindi ako magpapasaway. Sumapit ang araw ng pagsundo sa akin ni Lolo Manding. Nakilala ko din dito sila Pedring at Torio, mga makakasama ko sa pagbabantay ng lupain. Mga taga-ibang bayan ito na nakuha din ni Lolo Manding sa rekomendasyon ng mga kaibigan niya. Agad namang nagpaalam si Lolo Manding kay Lolo upang makalis na daw kami dahil sa baka abutan pa kami ng dilim sa daan. Lula ng sasakyan ni Lolo Manding kasama ang driver nito ay inihatid kami sa babantayang manukan. Malayo pa pala ito mula sa sentro ng bayang iyon. Sa kabuuan ay nasa 8 oras ang biyahe namin at liblib na ang lugar na to. Base sa mga nadaanan namin ay mukhang wala halos ako mapapasyalan. Kaya pala nagbili ng lolo na huwag akong masyadong gagala sa labas ng lupain. Dahil sa wala naman palang magagalaan. Puro kakahuyan lang ang naroon. Pagkukwento naman ni Lolo Manding, sa ganitong lugar daw mainam ang manukan dahil sa walang gaanong tao ang magrereklamo at makikialam sa kanyang negosyo. Nang maihatid naman kami sa loob ng kanyang pag-aaring lupa, ay nakita ko ang isang katamtamang laki ng bahay. Nasa gitna ito ng lupain. Solidong materyales ang gamit sa bahay at halatang matibay ito. Sa loob ay may mga nakahanda ng mga pangkonsumo namin at ilang sako din ng bigas na tiyak na magkakasya sa amin sa ilang buwan. Para naman sa isang tulad ko na gustong makapag-ipon, ay ito na ang pinaka-perpektong pagkakataon. Malayo sa kabiasnan, malayo sa mga tukso ng paggastos sa mga hindi mahalagang bagay. Sa layo ba naman ito sa bayan, siguradong tatama rin kaming mamili. Ibinigay ni Lolo Manding ang mga responsibilidad namin, kagaya ng arawang pag-iikot sa palibot ng lupa. Ang pagsisiguradong maayos sa mga bakod at harang nito, kung sakaling may sira ay responsibilidad naming 3 ang ayusin ito. Pagdating naman sa pagpapakain sa mga alaga, ay kami na rin ang naatasang gumawa. Madali lang naman ito at kayang-kaya namin. Bago umalis ang amo naming si Lolo Manding, ay may iniabot ito sa amin. Isang baril na para daw sa proteksyon at seguridad namin. Napatanong naman ako kung para saan ba namin gagamitin ang baril na yon. Hanggang sa nagbilin lang si Lolo Manding sa amin. Napag-ingatan ito at malalaman daw namin kung para saan namin ito magagamit. Ang mahalaga daw ay sundin lamang namin ang mga bilin niya. Tapos ay hanggang 4:00 lamang kami sa pag-iikot sa mga sulok-sulok ng lugar. At ang manukan naman kasi may bukod na bakod na gawa sa mga alambre at sementado din. Kung kaya't kailangan lamang namin na siguraduhin na nakakandado ang mga dadaanan dito bago kami matulog. At dahil nga sa malapit ito sa tirahan namin, agad naman naming maririnig kapag nagkaingay dito.
Sa unang gabi pa lang namin sa lugar na ito, tila binati na kami ng mga naninirahan sa parteng iyon ng kakahuyan. Paano kasi ay may mga pagpagaspas kaming narinig at ilang tagpo ng mga tila malalaking ibon ang dumadapo sa taas ng bubong ng bahay. Itong si Pedring naman na madaming alam tungkol sa mga kakaibang bagay at mga kaalaman ng isang manggagamot ay nagwika na tila alam na niya ang dahilan ng pagbibigay sa amin ng baril ni Lolo Manding. Hindi daw pala ito para sa tao, kundi sa mga kakaibang nilalang na maaaring doon nananahan o maaaring kapitbahay namin sa lupang binabantayan. Si Torio naman ay kapareho kong nagmula sa buhay syudad, kung kaya't may kapusukan pa at matapang dahil sa may baril nga kami. Nagwika pa ito na ibabaon niya ang bala sa mga ulo nitong aswang oras na subukin nilang pasukin ng bahay. Ngunit wala namang ginawa ang mga aswang, kundi ang tila tignan lang ang mga bago nilang kalugar. Nang mag-umaga naman ay kinausap kami ni Pedring na kung maaari daw na tulungan siya upang maglagay ng bakod na gawa sa kawayan sa mismong kinatitirikan ng tinutuluyan naming bahay. Ito ay para daw magawa naming makaiwas sa madalas na pagbisita ng mga aswang sa gabi. Nakita niya kasing mayaman sa kawayan ang lupa ni Lolo Manding. Wala naman itong naging problema sa amin ni Torio. Mabilis kaming nanguha ng mga materyales at maghapon nga ay nagawa naman naming paikutan ng mga kawayang bakod ang bahay. Sunod na inayos namin ay ang karagdagang bakod sa manukan. Medyo may kalawakan ng manukan, kung kaya't inabot kami ng 1 linggo sa paglalagay ng kawayang proteksyon dito. Sa mga gabing nagdaan ay patuloy pa din ang pagpaparamdam ng mga aswang. Nariyang maguhulog ito ng bunga ng nyug sa may bubong. Halata pong sadya nila ito, gawa ng wala namang puno ng nyug malapit sa bahay. Ang pinakamalapit na puno ay nasa 20 metros ang distansya, kung kaya't napaka-imposibleng mapadpad sa bubungan ang bunga nito. Liban na lamang kung may aswang na ililipad ito papunta sa amin. Hindi namin alam kung ano ang pakay ng mga ito, kung gusto ba kaming kainin o gusto lamang kaming takutin. Ito ang iniisip ni Pedring dahil sa mga pagkilos nito at sa mga ginagawa ay tila wala namang balak na kainin kami. Pagkus ay tila nagbibigay ng mga babala at pagbabanta na kung hindi kami aalis doon ay hindi kami tatantanan sa mga panggugulo. Isang Sabado ng umaga ay naisipan naming maglakad-lakad sa labas. Tutal ay maaliwalas naman ang panahon at alam naman naming mga aswang lamang ang problema namin sa lugar na iyon. Sinubukan namin maghanap ng mga kabayan o kung may komunidad bang naroon. Sa tuwa naman namin na nasa unahan lamang pala, nasa 15 minutong paglakad ay may baryo. Natuwa kami at may tindahan dito at mabibilihan ng lutong ulam. Nagtingin na naman sa amin ang mga taga roon, lalo na nag-uumpukang nasa may tindahan. Nauna na si Torio sa pagbati at pagpapakilala bilang mga bantay sa manukan. Hindi naman nalingid sa kaalaman ng mga taga roon ang manukang malapit sa kanilang baryo. Isa sa mga lalaki ang nagwika na kami daw pala ang mga bagong bantay sa manukan. Napatanong naman si Pedring at kinilaro ang sinabi ng lalaki. Dahil sa buong pag-aakala namin, kami ang mga unang bantay sa bagong tayong manukan. Isa pa sa mga naroon ang nagsabi na 3 beses na daw na nagpalit ng mga tagabantay ang manukan. Lahat buwan lamang ang itinatagal sa pagbabantay dahil sa mga pagbabantahan ng aswang sa gabi-gabi. Kung gayon ay hindi lamang po pala kami ang nakaranas ng mga pang-aaswang. Manong, mabuti naman po at hindi kayo binibisita ng mga aswang. Sa amin po kasi gabi-gabi silang naroon at nananakot. Pagwiwika ko, nagtataka ko na alam din pala nila ang tungkol sa aswang. Ngunit bakit tila hindi sila nababahala sa posibilidad na baka pati sila ay gambalain ng mga nilalang? Alam mo iyo, wala namang kaming atraso sa mga aswang, kaya bakit kami mangangamba?
Isa pa ay hindi yan mambibiktima ng mga kalugar nila. Ngunit ibang usapin na kapag mga dayong katulad nyo. Lalo pat naroon kayo sa lupang inangkin ng negosyanteng matanda. Sa wika nito ay mas lalong dumami ang mga katanungan namin. Ayon pa dun sa lalaki na nagngangalang Manteban, noong araw bago pa man palagyan ng bakod ni Lolo Manding ang nasasakupang lupa, ay may mga katutubong nakatira doon. Mga totoong nagmamay-ari ng lupain mula sa mga ninuno. Ang kaso dahil nga sa kasalatan sa kaalaman at mga legal na bagay, ay hindi nila napalagyan ng titulo ang mga minana nilang lupa, kung kaya't naging pagkakataon nito para sa isang tagabenta ng lupa para maibenta ito sa matandang si Lolo Manding. Nagawa itong palagyan ng titulo ng tagabenta at nabili naman ni Lolo Manding sa napakababang halaga. Walang nagawa ang mga katutubo kundi ang lumikas at magtungo sa mas masukal na kagubatan dahil sa puwersahang pagpapalayas sa kanila ng mga tauhan ni Lolo Manding. Kung iisipin na hindi kasalanan ni Lolo Manding ang lahat, kundi ng taong umangkin sa lupa. Dahil sa may titulong iniabot sa matanda, ay legal ang pagbili niya sa mga ari-arian at marapat lang na paalisin ang mga naroong iligal na naninirahan. Ngunit sa batas ng kalikasan at katutubong kaugalian, ay mali ang ginawa ni Lolo Manding at isa itong kalapastanganan sa kanilang lahi. Doon nagsimula ang mga paggambala at pananalasa ng mga aswang sa lupain, lalo na sa mga tanim at alagang manok. Hindi naman namin malaman kung anong gagawin at kung kanino papanig. Si Lolo Manding ang kumuha sa amin at siya ang amo namin. Isa pa ay siya ang legal na may-ari ng lupa. Subalit paano namin ito irarason sa mga galit na aswang? Isa pa ay may punto rin si Mang Teban. Mas may karapatan ang mga katutubo dahil sa bago pa man magkaroon ng batas ukol sa pagmamay-aring lupa, ay matagal nang naroon ng mga katutubo. Binigyan lamang kami ng payo ng mga residente na pagbutihan ang pag-iingat namin. Dahil sa may mga pagkakataong naghuhuramentado ang mga aswang at mas lalong nagiging mabalasig lalo na sa panahon ng taglabong. Pinakamainang pangaraw na umuwi na lamang kami sa kung saan kami nanggaling at maghanap ng panibagong trabaho kaysa isugal namin ang aming mga buhay para sa kapakanan ng mayayaman. Imbis na plano namin doon sana kumain, bumili na lamang kami ng ulam at naisipang sa bahay na lamang kumain. Dinuguan, mga gulay at sinabawan ang naroong pagpipilian. Doon ako sa sabaw dahil mas tipid kasi. Sabay nagpaalam na kami. Nang sumunod na araw ay nagtungo akong muli doon sa baryo. Sa pagkakataong ito ay iniwang ko sila Pedring dahil sa may inaayos sila sa kulungan ng manok. Naisip kong mas kumalap ng mga impormasyon. Baka sakaling may makapagkwento sa akin kung paano makokontra ang mga aswang. Nagtungo ako sa bilihan ng ulam. Dito ko naman nakilala si Aling Lusing, ang tindera at may-ari ng tindahang ulam. Saktong sinampalukang manok ang nakita kong tinda nito. Natanong ko pa dito kung bakit may tindahan siya ng ulam. Nasa liblib naman silang lugar. Napag-alaman ko naman sa kabilang banda pala ng lugar na iyon ay may malaking pataniman kung saan ay sa kanya bumibili ng mga pang-ulam ang mga trabahador. Parang kagaya po sa manuka namin. Ang kaso ay mas malaking taniman at doon ay walang aswang na naggagambala. Isang mangkok ng sinampalukang manok at 2 malaking order ng kanin ang ibinigay sa akin. Naisip kong para maiba naman doon na ako kakain. Total sabi naman ni Pedring, naligtas naman yung nabili naming ulam at walang banta ng panlalason. Malaking tulong talaga na may kasama kang may alam sa mga ganitong bagay. Mas nababawasan ang mga pag-aalala namin. Hanggang sa nilantakan ko ang napakalambot na karne ng manok. Ang maasim na sabaw naman ay napakasarap. Habang nagkukwento naman si Aling Suling ng tungkol sa mga nakaraang bantay. Ayon dito ay mabait din naman yung mga naunang 2 grupo ng bantay doon sa may manukan. Minsan nga ay dinadalhan pa daw sila ng mga ito ng prutas mula sa taniman.
Pero yung mga bantay na pinalitan namin ay napilitang umalis matapos nakamuntikan ng malapa ng aswang ang isa sa kanila habang mag-isang nag-iikot sa mga bakod ng lupain. Mabuti na lamang at naabutan pa ito ng mga kasamaan dahil sa pagsigaw nito. Naging mas agresibo ang mga aswang nagpasya na silang magpaalam nang bisitahin sila ni Lolo Manding. Ayon pa sa mga bantay na dumaan pa sa baryo bago umalis, wala naman daw nagawa ang matanda dahil sa ayaw naman itong pilit silang magbantay doon kung wala na sa kanilang puso ang trabaho. Kung tutuusin ay may kabutihan naman ang matanda. Yun nga lang ay negosyo niya kasi ang nakataya kung kaya't may gawain itong hindi ayon sa nakakarami. Hanggang ilang sandali pa ay nang mapansin ko sa sabaw ang kulay puting buto ng sampalok. Kakaiba ito dahil sa tila makintab at patulis ang hugis. Labis ang pagkamangha ko dahil sa buong pag-akala ko ay ngipin ko itong nalaglag sa sabaw. Subalit nang kunin ko at titigang maigi, ay nasigurado kong buto nga ito pero bakit ganun ang itsura? Ibinulsa ko ito dahil sa natuwa ako at naisip kong ipakita sa mga kasamahan ko pagbalik ko sa manukan. Matapos naman po ang pagkain ko doon ay nagpaalam na ako at sinabing babalik na sa manukan. Lumabas lamang talaga ako para magpahangin dahil sa panay-ipot ng manok na lamang ang naaamoy ko. Sa daan pag-uwi ay may nakasalubong akong babae. Sa tansya ko ay kaidarang ko ito o mas matanda sa akin ng kaunti. Binati ko ito ngunit nagulat naman ako nang sabihin nitong wala daw maganda sa umaga. Lalo pa at patuloy kaming nagmamatigas sa binabantay naming manukan. Ako naman ay napahiya at nagpatuloy sa paglalakad. Baka mamaya ay saktan pa ako nito dahil sa napakatalim ng titig nito at aakalain mo pang baliw. Nakatayo lang ito at tinititigan ako hanggang sa makapasok sa bakuran. Saka ko pa lamang napagtanto na maaari kayang isa ito sa mga aswang na gumagambala sa amin. Dahil sa tila labis ang galit niya sa aming mga bantay ng manukan, gayong wala namang kaming nilalamang ang tao, hindi nga kami lumalabas sa binabantayan namin. Nang makita ko sila Pedring ay agad kong ikinuwento ang tungkol sa babae at sa kung paanong tila susunggaban ako nito nang subukan kong batiin. Matapos ay naalala ko yung buto ng sampalok at ipinakita ko kay Pedring. Sabi ko pa na magandang gawing palawit sa kwintas. Gawa ng matigas ito at tila marmol ang itsura kaysa sa buto. Nanlaki naman ang mata ni Pedring sa pagkamangha at agad na nilapitan ako para mas makita ang hawak ko. Maging ako ay nagulat sa sinabi sa akin ni Pedring. Ayon sa kanya ay isa itong mutya na may mataas na antas at kalidad dahil sa itsura at hugis nitong tila pangil. Tinanong niya ako kung saan ko nakuha. Halos di naman ito maniwala nang sinabi kong nakuha ko sa ulam kong sinampalukang manok na tinda ni Aling Lusing. Tinanong ko kung bakit ayaw niya akong paniwalaan at baka daw kung saan ko to kinuha. Ayon kasi sa kasamahan kong si Pedring, halos magkandahirap-hirap ang mga antingero at mga kolektor ng mutya para lamang makakuha ng mga hiyas sa kabundukan at ilalim ng dagat. Samantalang ako, sasabihin kong nakuha ko lamang sa ulam ko, talagang mahirap daw paniwalaan. Pero sinabi ko na hindi naman ako nagsisinungaling. Tapos ay pinakita ko pa nga yung pinabalot kong sinabawan ng manok para sa kanila. Namangha naman ako nang malaman na tama pala ang pakiramdam ko na may kakaiba sa buto ng sampalok na yon. Yun nga lang hindi naman namin alam ni Pedring ang gamit nito o ang bisang taglay. Subalit itinago ko na lamang at naisip ko na kapag may oras ako gagawang ko na mapaglalagyan nito upang magsilbing palawit ng kwintas. Kinagabihan naman po ay ginawa ko nga. Gusto kong maisuot ito at umaasang malaman ng bisa. Karamihan kasi sa mga mutya, sabi ni Pedring, hanggat nasa katawan ng may-ari nito ay lumalabas din ang ilan sa mga kakayahan. Nang gabing iyon po ay kakaiba ang paligid. Makapalang hamog sa aming paligid at kakaiba ang mga huni ang paulit-ulit na tila nag-uusap sa iba't ibang parte ng manukan.
Nakakatakot ito at alam mong hindi normal na hayop ang nagmamay-ari ng huni. Malalaking boses at malalim na huning tila mula sa ilalim ng lupa. Mahirap pong ilarawan ang uri ng huni dahil sa wala naman itong mapagkukumparahan. Basta napakalalim nito at kapag huhuni ay parang sumusot sa tenga ko ang tinig. Tol, mukhang hindi simpleng paggagambala ang pakay ng mga yan ngayong gabi. Iba ang pakiramdam ko sa mga paghuni nila. Mukhang delikado tayo. Toryo, ihanda mo yung baril. Hindi natin alam kung kailan susugod ang mga yan. Oras na pasukin tayo, huwag kang magdadalawang isip na paputokan sa ulo ang mga aswang na yan. Dado, yung mga bagakay na inihanda natin sa kusina kunin mo. Takot ang mga yan sa pinatulis na bagakay. Asintahin mo ang puso nila at huwag kang mag-alinlangan din. Oras na magdalawang isip kang patay niyang aswang, tayo ang papatay ng mga yan. Mahabang sambit ni Pedring, habang nakikita ko itong may kinukuhang patalim sa gamit nito. Isang uri ng punyal na tanso at pilak na pinaghalo. Maya-maya pa ay nag-iingay na ang mga manok. Alam naming may pumasok sa kulungan dahil dinig namin ang liparan ng mga manok na may tila iniiwasan. Dito ay nagalit na ako dahil sa wala silang karapatang gawin yon sa mga alaga namin. Gusto kong lumabas at sugurin ang mga ito pero pinigilan ako ni Pedring. Maaaring patibong lamang daw ito at talagang sinasadya upang magawa kaming palabasin sa bahay. Matyaga kaming nakiramdam at naghintay kung susugod ba sila. Nang marinig namin na tila tinutuklap yung bubong namin sa may banyo, kaagad naman itong tinungo ni Toryo at nagulat nang nakaangat na yung bubong ng bahagya. Tapos ay naro ng isang nakakatakot na nilalang na may patulis na mukha at naglalangis na katawan. Kagaya ng biling ni Pedring ay walang pag-aalinlangang pinaputokan ito ni Toryo sa mukha. Dahilan para mapahiyaw yung nilalang at agarang bumagsak sa lupa. Gamit naman ang alambre ay agad naming itinali ang parteng iyon ng bubong na umangat na. Sunod ay ang mga kalampagan sa pintuan ng kusina. Dahil nga sa mahina ang pinto sa kusina, kung kaya't marahil ito ang dahilan ng pagsubok nila na wasakin ito. Kalakbay, napakahirap ng sitwasyon namin dahil sa wala kaming matatakbuhan noon at tiyak na kapag pinaghinaan kami ng kalooban, mapapatay kami ng mga aswang. Dito ko po napansin na tila umiinit ang suot kong kwintas. Kakaibang init ito na kailangan kong ilabas mula sa ilalim ng aking damit. Nagkukulay pula po ito. Hindi po ito umiilaw, basta nagkulay pula lamang at mainit. Maya-maya ay nagawang matanggal ng mga aswang yung pinto sa kusina. Hindi ako nagdalawang isip na salubungin ng bagakay yung dalawang aswang na naroon. Nagawang makailag nung isa, subalit yung nasa likuran nito ang tinamaan at malinis na tumagos sa tiyan nito yung bagakay. Hindi ko na nagawang mabunot pa ito dahil sa mabilis na pag-atras ng aswang. Sa mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung ano bang silbi ng mutya ko. Hindi naman ito nagawang itaboy yung mga aswang at hindi naman ako lumalakas. Ngunit ang mga nasa katanungan ko ay nasagot ng sugurin ako ng aswang at subukang dukutin ang puso ko. Kalakbay, nagkabali-bali yung mga daliri ng aswang na aakalain mong bumangga sa marmol na pader. Baliko ang mga daliri nito at napadaing sa sakit. Nagtataka ako dahil sa buong akala ko na tumagos sa dibdib ko yung kuko ng aswang. Dito ay tila bahagya kong naunawaan ng bisang kaloob sa akin ng mutya. Hindi ito lakas, hindi din umaapaw na aura na nagtataboy sa mga aswang, kundi tila isang baluti na nakabalot sa katawan ko. Napatunayan ko ito nang atakihing muli ako ng aswang at sa pagkakataong ito ay buong lakas niyang kinagat ang braso ko. Pero nadurog lamang ang mga ngipin nito dahilan para magdugo ang bunganga ng aswang. Dito ay lumakas ang loob ko at dala ang isang bagakay ay nilabas ko ang mga natitirang aswang. Dito ko nakita ang isang babaeng aswang na nasa unahan na sa tansya ko, 6 pang kasama nito. Nagwika ako dito na hindi namin sila uurungan at kung gusto nila ng patayan ay bibigyan namin sila. Dagdag ko pa na wala silang mapapala
at hindi maaayos ang problema nila sa patuloy na pananakot at pananakit sa mga nagbabantay sa manukan. Sa puntong ito ay sinikap kong gamitin ang kakayahan ko sa pagrarason na maipaintindi sa mga ito na may ibang paraan para sa problema nila. Kung magagawa lamang nila na kausapin ng maayos ang matandang si Lolo Manding, tiyak na makakaisip ito ng paraan upang matulungan ng mga aswang na tiyak kong mula sa mga katutubong pinalaya sa lupain. Namukhaan ko naman ang babae ng tamaan ng sinag ng buwan. Ito yung babaeng binati ko nung hapon na akmang kakagatin ako sa galit. Bigla itong nagsalita at kung ano daw ba ang nasa isip ko para matulungan sila. Sa puntong ito ay nakaramdam ako ng ginawa. Alam kong may tsansang makinig ang mga ito sa mungkahi ko. Sinabi ko dito sa babae na tila tumatayong pinuno ng mga aswang na maaari akong mag-organisa ng pag-uusap sa pagitan nila at ng may-ari ng lupa na si Lolo Manding. Maaari nilang pag-usapan ang magkaroon ng kasunduan nang sa gayon ay mas mapaunlad pa ang bahagi ng lupa na nananatiling bakante dahil sa hindi ito magawang pagtamnan dulot ng mga pang-aswang nila at pagsira sa taniman. Ganon nga po ang nangyari. Nakiusap ako sa mga ito na ihinto muna ang pag-atake at antayin ang katapusan ng buwan kung saan muling magtutungo si Lolo Manding sa manukan. Kung sakaling hindi nila madaan sa maayos na usapan ng matanda, ay nangako kung kusa na kaming aalis sa lupang iyon at hahayaan na lamang si Lolo Manding na maghanap ng panibagong tauhan. Umayag ang mga aswang. Nagbigay ito ng palugit hanggang sa katapusan ng buwan iyon. Hindi naman po ako nabigo. Nagsilbi akong tagapamagitan sa pag-uusap at nagbato ng mga mungkahi sa magkabilang panig. Nang sa gayon ay mas maging mapayapa ang lupain at pareho silang makinabang. Nagawa kong maipaliwanag ang teknikalidad kung bakit si Lolo Manding na ang kinikilalang may-ari ng lupain. Pero nagawa ko ding ipaintindi sa matanda ang epekto nito sa mga katutubo. Dahil po dito ay napagkasunduan ng magkabilang panig na kukunin ni Lolo Manding bilang mga tauhan sa malawak na lupang iyon ang mga katutubo. Sila ang mamamahala sa mga pataniman na isasagad na sa dulo ng lupain. Isang malaking pabor kay Lolo Manding na mas lalaki ang kita at lalago pang negosyo. Sa parehong pagkakataon ay matitigil na ang mga pang-aswang sa manukan. Abot-abot ang pasasalamat ni Lolo Manding sa aming tatlo. Mabuti na lamang daw at kinuha niya kaming mga tauhan. Dahil kung hindi, ay hindi masusolusyonan ang problema niya sa kanyang lupa. Naging tapat naman sa kasunduan ng mga katutubo. Maayos nilang pinamahalaan ang taniman dahil sa dito talaga sila magaling. Pinayagan din silang magtayo ng mga tirahan sa loob ng lupain para mas matutukan ang taniman. Kami naman pong tatlo ay naroon pa din at nagsilbing bantay. Ang kaibahan nga lang ngayon ay may mga kasamaan na kami at mas panatag na kaming walang aswang ang bigla na lamang magtutuklak ng bubong para gambalain kami at tangkaing gawing hapunan. Maging ang baryong malapit doon ay nakinabang sa pagbabagong iyon. Dahil sa mas dumami na ang taong napaparoon, na walang takot at mga usapan tungkol sa aswang dahil sa natigil na ang pagpapakita nito. Nakilala ko naman po sa pangalang Caridad ang pinuno ng mga katutubo. Hindi ko masabi kung direktang parte sila ng mga katutubong taga roon o nagsisilbi lamang silang taga-protekta ng mga tribo sa paligid, gawa ng ibang itsura nila sa mga katutubong nasa taniman. Naging maayos naman po ang aming ugnayan. Mas naging masigla ang taniman at manukan at mas lubawak pa ito. Nakakalungkot nga lang isipin na matapos ang 4 na taon, ay dito ko na kinakailangang lisanin ng manukan. Dahil sa oras na para tuparin ko naman ang pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.